Ang mga diskaya, wala daw karapatan na diktahan ang Department of Justice para gawin silang state witness. Ayon po yan sa isang Prosecutor General ng Pilipinas. Kaugnay yan, may report si Bombo Grant Hilario. Higit ni National Prosecution Service Prosecutor General Attorney Richard Anthony Fadulion na walang karapatan ang mag-asawang diskaya para diktahan ang Department of Justice sa isinasagawa nitong ebalwasyon sa aplikasyon nila bilang mga testigo. Binigyan din ni Prosecutor General Fadulion na wala sa posisyon sina Pacifico Curly at Sara Diskaya o sino man para magbigay ng anumang kondisyon sa hakbang ginagawa ng Department of Justice. Sa kasalukuyan kasi ay nagpapatuloy ang evaluation ng kaguran sa aplikasyon ng mga ito para mapasailalim sa naturang protection program. May mga procedures naman anyang sinusunod ang kaguran upang matukoy at madetermina kung nararapat mailagay sa Witness Protection Program ang isang individual. Ang mag-asawang diskaya ay maaalalang hindi pa tuluyang nailalagay rito sa kadahilanang provisional pa lamang ang status ng kanilang aplikasyon. Ganun pa man, ako ang personal na pananaw ko, I don't think they're in a position to demand anything at this time. They're applying for supposedly witness protection coverage, and we have our procedures to determine whether or not they will be qualified or not. It is not for anybody to dictate to us how we will go about doing the evaluation. It is not for anybody to impose any conditions. In fact, we will do the evaluation and determine whether or not they will be qualified to be admitted into the program. Dagdag pa ni Attorney Fadulion ang kondisyong kaliwaan na kapag nagbahagi ng impormasyon ng isang testigo ay katumbas na kaagad ng seguridad ay di maaari sa kanilang ebalwasyong isinasagawa. Anyaya, kailangan pa muna itong dumaan sa proseso ng pagsusuri kalakip ng mga partikular na mga detalye ukol sa kanilang mga pahayag o testimonya. Kapag nag-i-evaluate ka kasi, hindi pwede yung sabihin mo na kaliwaan tayo. I'll give a statement, give us immunity. One, we have to determine whether or not yung statement ay sapat na. Pag sinabi natin sapat na, is it enough that you mention names? Is it enough that you mention amounts of money given to certain people? You have to be able to validate that and go into the details, specifics. Habang kanyang sinabi na ang anumang aksyong gawin ng mag-asawa labas sa investigasyon ng kaguran ay di gagamitin kontra o laban man sa kanila. Titignan pa niya raw kung kaparehong hakbang ang ipapakita ng Diskaya couple sa tuluyan nilang pagputol ng kooperasyon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, kung saan ayon kay Prosecutor General Fadulion, ikinagulat umano ng kaguran ang impormasyong ito nang ihayag ng komisyon na di na makikipag-cooperate ang mga diskaya sa kanila. We also heard the news yesterday that nagsabi yung kanilang abogado na hindi na sila mag-cooperate. Nabigla kami, pero as far as the department is concerned, wala pa naman yung pahiwatig na sila ay hindi magpapatuloy ng pag-usap sa amin. Until then, any action that they take outside of the department is not something that will be taken against them. We will have to find out if they will also have the same kind of treatment pagdating sa pag-usap sa amin sa Department of Justice. Nag-uulat mula sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Boss Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.